Magandang araw sa atin lahat. Bilang pagpapatuloy ng ating mga serye ng mga panayam para ngayong unang semestre taong 2020, sentenaryo ng ating lalawigan ng Marinduque, ay magbabalik tanaw tayo at titingin sa hinaharap ng araling pang pamana o heritage studies. So, ang pinanganghuli natin na engagement o gawain tungkol sa hangarin ng cultural heritage mapping ay sa bayan ng Santa Cruz. Itong nakaraan na Oktubre 12 hanggang 16 ay nagkameron tayo ng online na cultural mapping training para sa mga local mappers ng bayan ng Santa Cruz. So, ipagpapatuloy lang natin kung ano ang nasimulan noong taong 2018, kung saan tayo ay nagsimula na maging tagapagpadaloy ng cultural mapping sa Pambansang Komisyon sa Kultura at mga Sining. So, yung una tayo nagkaroon ng pagkakataon para sa pagpapadaloy ng cultural mapping ay sa bayan ng Mugpug. At tinuloy din natin ito sa parehong taon, 2018, sa bayan naman ng Buena Vista. At naimbitahan din tayo sa ibang bayan para magsagawa pa rin ng cultural mapping kagaya sa Sagada, sa Cordillera at sa probinsya naman ng Bicol, sa Tiwi, sa probinsya ng Tiwi sa lalawigan ng Albay sa reyong Bicol. At ngayon naman ay balik uli sa lalawigan ng Marinduque. So kung hindi pa nagkameron ng pandemya ay mas mabilis-bilis siguro na matatapos ang ating mga gawain, pero sa kabilang banda ay naobliga din tayo na maging masinop at maging maingat sa mga ginagawa natin na pagmamapa. So bilang pagsisimula ay nais kong ibahagi sa inyo ang toolkit na ginagamit natin sa cultural mapping. So nagsimula ako noong 2018 noong nagkameron ng patawag o pagsasanay sa cultural mapping. Ako ay nagpadala ng liham aplikasyon at intention na maging bahagi ng unang batch ng cultural mapping ng mga facilitators. At mapalad naman tayo na nabigyan ng pagkakataon para maging trainee sa NCCA noong April 15 to 20, 2018. Nung panahon na yun ay ginagawa pa rin at sinusubukan na isapinal o ipinalisa ang toolkit, pero nung panahon na yun ay wala pa. Nasa proseso pa rin ng technical working group para magkameron ng libro. At mapalad naman na tayo ay nabigyan ng kopya at gusto kong ibahagi ito sa ating mga tagapanood at mga taga-subaybay, ating mga mag-aaral at mga kapwa mananaliksik ng pamana at ng kultura bilang ambag natin sa araling pamana o heritage studies. So, ito na yung kasalukuyan na ginagamit nating toolkit para sa cultural mapping. So, noong taon lang na 2019 ay nagkameron na ng soft copy nito at nito lang nakaraan na buwan, taong 2020 ay nagkameron naman tayo ng hard copy. So marami na nagbago. Si Sir Rio ay balik na huli sa kanyang normal na makatang sarili. Si Father Harold naman ay nasa
archives pa rin ng San Agustin. At ito yung mga nilalaman. So, yung mga module na tinatalakay sa pagsasanay ng cultural mapping ay nanditong lahat. Pero ang nagpapayaman dito sa toolkit na to ay ang mga karanasan ng mga mismong tagapagpadaloy na nagsanay sa isla ng Luzon at yung kasunod naman na batch ay sa isla naman ng Mindanao. At palagay ko meron na rin pangatlong batch na kailan lamang ay nagsanay sa uh, probinsya ng Cavite. So malapit lang sa Maynila. So ganun pa rin, ang pagsisimula ay pagtugon lang sa mga tanong na kung ano ang kultura, kung ano ang pamana, maging ano ang kultural na pagmamapa. At susundan naman ito ng mga pamamaraan tungkol sa pagsasagawa ng pananaliksik sa cultural mapping at ang malaking bahagi nito ay tungkol sa pakikilahok o yung participatory na paraan ng pananaliksik. At syempre, meron din tungkol sa mga protocol na sinusundan pag sinasagawa ang cultural mapping. Pero sa panahon ng pandemya, ngayong kailangan natin na sumunod din sa mga minimum health protocols. Ano man ang status ng ating mga lugar, kung tayo man ay nasa general o sa enhanced o sa modified na community quarantine. So, yan ay panghabang buhay na talaga. At kadalasan, ang unang araw sa buong linggo ng pagsasanay ay dito sisimula sa unang tatlong module. At maaring pumili ang mga tagapagpadaloy kung papaano susundan, kung magsisimula ba sa built heritage o immovable tangible heritage o sa natural heritage. So sa karanasan ay meron naman pagbabago conforme sa lugar o sa komunidad kung saan sinasagawa ang cultural mapping at maaaring sundan pa ng iba pang module sa tangible movable, sa tangible immovable at syempre sa intangible cultural heritage na module. At sa huling araw ay sinasagawa ang critical next steps pero bago yon ay ginagawa din yung personalities at cultural institutions maging ang mga programa ng local government unit kung saan sinasagawa ang cultural mapping. So, ang maganda dito sa toolkit na to ay merong mga exemplary na mga accomplished na forms. Hindi lang yung mga blankong forms ang kalakip nito at syempre dito sa mga nais pa magpalalim at magpalawak ng kanilang alam ay meron din mga karagdagan na mga babasahin. So, meron naman kopya nito sa website ng Pambansang Komisyon sa Kultura at mga Sining. So, pwede ko rin na ilakip dito sa video na to ang link kung saan nyo maaaring ma-download ito. So, ang mahalaga lang para sa atin consumption ay maintindihan na sa simula ay kailangan natin ng awareness o maging mulat sa konsepto ng pamana at kung sasagutin yung tanong na makakain ba ang pamana, sa totoo lang ay oo naman, makakain ang pamana. Hindi lang yung heritage cuisine o yung mga recipe ng ating mga ninuno o yung ating mga diet ng mga lolo't lola natin. So, ang pamana ay nakakain natin dahil ito ay may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan at paraan ng pamumuhay. So, kasama sa paraan ng pamumuhay ang pagkain.
So, sabi nga ng iba, ang culture is food for the soul. Pero sabi naman ng ilan ay culture is soul mismo. So, hindi na pagkain kundi kaluluwa. So, nagbibigay ng buhay ay hindi lang pagkain kundi mismong kaluluwa. So, ang pamana, ang kultura, ang kalinangan, ang mga sining ang nagbibigay ng kaluluwa sa mga tao, nagbibigay ng buhay sa atin lahat. So, doon tayo nagsisimula ano man ang kategorya ng pamana na sinusundan natin. So, itong toolkit na to ay talagang binuo para sa ah, paggamit ng mga lokal na pamahalaan. Pero pwede naman natin itong gamitin sa mga paaralan at siyempre sa pananaliksik. So, ang cultural mapping at profiling ay hindi lamang kahingian, ano, katulad ng iniisip ng iba na requirement sa SGLG o sa Seal of Good and Local Governance. So, ito ay pangmatagalan na proyekto talaga at maraming ganansya. Pag nasimulan 'to ay kailangan na i-maintain na yung nasimulan na pagmamapa at paggawa ng inventaryo. So, binubuo yung toolkit sa mga panimula para maintindihan natin ang mga bahagi. So, kagaya ng Batas sa Republika 10066 o pambansang batas para sa kultural na pamana noong taon 2009. At siyempre nakalakip din dito ang proseso ng cultural mapping simula sa scoping at negotiation, sa social preparation, hanggang sa pagsasanay ng mga local mappers at sa mismong data gathering sa first at second follow-up visit hanggang sa magkameron tayo ng validation na mga internal at external na mga validators at syempre ang pag-finalize, ang revision at ang pagbalik uli sa komunidad at pag-turn over ng local culture profile. Sa bahagi na to, gusto ko lang bigyan ng masigit na diin yung mga pamamaraan at yung mga ethical na gampanin ng isang cultural mapper o culture researcher. At pasadahan na rin natin kung ano yung mga iba't ibang mga dominyo ng kultural na pamana o domains ng cultural heritage. At panguli, saan ba magagamit ang cultural mapping na output? Pag natapos ito, ay natatapos ba talaga ang cultural mapping? So, syempre, maintindihan natin yung pag ginamit natin itong toolkit na to. So, unang-una ay ano ang cultural na pamana. So, ito ay nakalagay na sa ating batas, sa ating saligang batas noong taong 1987. At pinagtibay pa ng isa pang batas, ang National Cultural Heritage Act of 2009. At ito yung mga nakasaad dito. At nakalagay din dito kung ano yung mga layunin ng RA 10066 at kung ano ang mga mahalagang probisyon ng ating konstitusyon tungkol sa mga sining at kultura ay nasa section 14, 15 at 16. So, ganun din sa RA 10066, nakalagay din kung ano yung mga definition of terms katulad ng cultural heritage. Ang cultural heritage nakalagay dito sa RA 10066 ay refers to the totality of cultural property preserved and developed through time and passed on to posterity. So, ibig sabihin, yun natin mga gawain, mga buhay at pamumuhay at paraan natin ng sa pang-araw-araw ay bumubuo sa kabuuan. Kaya lang ay kailangan natin ito
panatili at mapayabong pa para maipasa natin sa susunod na salinlahi. So palagay ko ay mahalaga ito dahil pagkatapos natin magkameron ng kamulatan o kamalayan sa kultural na pagmamana ay ma-appreciate na natin yan o mabibigyan natin ng halaga o ng significance. Tsaka pa lang natin maiisip na kailangan pala itong maipasa sa susunod na henerasyon. So, balikan natin itong toolkit mamaya at dadako muna tayo sa kasunod na bahagi.